Sir, magandang hapon po. Good afternoon. Sir, nasa final week na tayo, days na lang before the election. Sir, kumusta po yung preparation, sir? Sa atin naman dito sa Sulu, nag-conduct na tayo ng final testing and sealing this morning. And with the help of God, successful naman lahat ang ang precinct natin. We have 663 voting center precincts. So nakandakan natin yung nag-test natin ng mga ECMs natin. So successful naman lahat, wala naman kaming nakita na major problem. The preparation that Comelec started last year during the registration, so part na yun ng preparation natin. Now on the administrative aspects, gagaya ng mga train natin sa mga electoral boards natin, including may mga special electoral boards tayo na PNP. Meron tayo na train dito na 1,143 na PNP. So hanggang sa kanina nga, nagkaroon na tayo ng final testing and sealing, that is the last activity before the election. So lahat ng mga 18 municipalities nag-conduct sila sa precinct level. Yung pang 19 natin, except yung municipality of Polo, nag-centralize sila sa isang municipal gym. Kasi ang naman natin, accessible na lahat naman ng voting centers nila, malapit lang naman sila sa munisipyo. As to preparation natin, 100% pa, ready naman tayo dito sa Sulu. Lahat ng supplies natin nandito na, including the accountable forms, yung official ballot natin. Nandyan na yan sa provincial treasurer. I-check nila na yan, ini-inspect nila na yan. Ang lang natin doon is yung delivery na lang to municipal treasurers. Now, yung mga gagamitin natin machines, lahat, kagaya na sinabi ko, nandyan na sila sa presinto. Yung kasi dineploy na natin, including yung security sectors natin. Coming from the PNP, nag-deploy na tayo as early as today. Para yung preparation natin, hindi na lang doon sa araw ng election, para pagdating ng araw ng election, yung i-transmit na lang natin yung accountable forms to the respective precincts. Sir, ilan po yung naidagdag ngayong itong registration ng 2025? Well, ang natin, official ballots natin, so nag-reflect yan kung ilan ang total number of registered voters natin. As of now, for this 2025 national and local elections, we have 464,000 na voting population dito sa Sulu. So yun po yung ballots na pinadala rin sa atin. Alam naman natin 1:1 yan. So way back then in 2016, so gaya na sinasabi mo, nasa 300,000 lang tayo. So nag-increase tayo around 100,000 para sa election na 2025. Sir, may hotspot po sa atin, sir? Dito sa Sulu, wala tayo, as of now, wala tayong na-declare na red category. Although mayroon tayong orange category, mayroon tayong 5 municipalities na sa orange category. Then mayroon din tayo na 4 municipalities na sa green category. Ito yung mga unopposed na municipalities. So and then the remaining nasa yellow category. So wala tayong na-consider dito, walang nakikita na magiging red. Hopefully hanggang sa election, even after the election, maging peaceful yung pag-conduct natin ng election dito. Sir, ang orange, sir, can we name it, sir? In orange category? Yung orange municipality natin, itong Panamao, Pata, Tapul, Parang, and Tungkil. So ito yung mga areas na nasa orange category. Yung green category naman natin, ito yung mga unopposed, gaya ng Luok, Siasi, Panglima Kahil. So yan ang including Lubus, kasi nag-withdraw na rin yung vote, lahat ng candidates doon. So naging unopposed na yun. So lahat yun nasa green category sila. The remaining municipalities nasa yellow category. So ibig sabihin, very minimal naman ang concern natin pag yung tinitingnan natin itong na 5 munisipyo na nasa red category, nasa yellow category, orange category rather. Wala tayong incident, reported na incident dito sa Sulu during the preparation natin hanggang sa ngayon. So kagaya na sinabi ko, hopefully hanggang sa election day, maging tayo dito, mapayapang election natin, and even after election, sana ma-maintain natin yung peace and order natin sa Sulu. Sir, mensahe na lang po natin, yun importante sa ating mga kumakandidato ngayon. Well, sa ating mga candidates, ang natin sa mga candidates, nag-aim man sila maging leader sa kanilang munisipyo o kaya probinsya, dapat sila ang mag-set ng halimbawa na maging by example sila. They will lead by example sa mga tao nila, sa mga supporters nila, na sumunod sa batas ng eleksyon. Meron tayong mga rules and regulations in the election, sana wag natin i-violate yan.
Sila na mismo ang mag-utos o kaya magpayo sa mga tao nila na maging mahinahon at sumunod lang sa mga batas ng COMELEC. Pes, may nakukuha kong informasyon, Pes. Hopefully na hindi mangyari sa atin na yung pagdadala ng cellphone tapos pipicturan nila yung binoto nila or yung sheet na iboboto nila, pagkatapos yun ang exchange for, syempre, token galing kanino man, paalala sa ating mga botante. Well, bawal po ang pagpicture ng balota. Bawal po ang pagpicture doon sa machine na kung sinong binoto nyo. Kapag kayo mahuli, that is an election offense, pwede po kayo kasuhan. So, naka-receive din kami ng mga ganyang information and we are already advising yung lahat ng security sector natin na kung mayroon ganun, ipahuli ng mga DepEd officials natin na nandyan sa loob, nag-perform yung mga ibis natin kasi bawal po yan, that's an election offense. So, wag nating gawin at wag nating subukan na mag-violate kasi alam natin kung how serious yung COMELEC sa implementing kung anong mga rules and regulations na binaba namin para sa election. Pero confirmation, Pes, di bawal ang pagdala ng cellphone? Yeah, hindi po bawal ang pag-cellphone. In fact, pwede mo i-video yung proceedings. Pero ang bawal po doon, yung balota at saka yung kung anong nakascreen sa machine, yun ang i-video nyo o picture nyo. Magdala ng cellphone, pwede po yan. Pwede kayo kung nasa labas kayo ng voting center, videohan nyo kung ano nangyayari, pwede po yan. Karapatan nyo yan. Pero yung balota mismo para ipakita mo kung sino ang binoto mo o kaya sino ang binoto ng tao na yan na pinicturan mo, yan po ang bawal. Okay. Pes, ang oras natin sa voting day? Ang voting hours po natin mag-umpisa ng 5 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock ng gabi. So sa 5 o'clock in the morning, that is yung tinatawag natin early voting. Yan po para sa mga vulnerable sectors, kagaya ng senior citizen, PWD, yung heavily pregnant woman. So mayroon sila pong tinatawag natin voting privilege. So from 5 AM hanggang 7 AM, voting privilege yan. The regular voting, doon sa mga regular voters naman natin, mag-umpisa yan ng 7 AM hanggang 7 PM. So all in all po, mayroon tayong 14 hours na open ang voting natin. Thank you, Sec. Thank you, Thank you po. Magandang